Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness, goodness, longanimity. Ngayon po ay ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Tawag din po dito na ang nagtalaga po ay si Saint John Paul II ay Divine Mercy Sunday. Alam niyo, yung ating ebanghelyo ay pamilyar po sa atin. Alam niyo, ito nga yung Divine Mercy, hindi ba? Kasi ito yung banal na awa ng Diyos. Pinatunayan sa kanila. Ang ganda nga po ng simbolo ng nakakandadong pinto. Di ba, pag ikaw ay takot na takot, maglalak ka. Kasi hindi mo alam kung yung mga masasamang may balak ay papasok para gumawa ng masamang bagay sa iyo o pagsamantalahan ka. Ganun yung karanasan ng mga apostol. Pero medyo malasimbolo yun. Kasi ito yung parang nakakandadong puso. Puno ng takot, puno ng pangamba, matindi ang nerbiyos. Pero ito lahat ay binuksan ng Panginoon. Hinawakan ng kanilang mga puso at sinabi sa kanila, huwag na kayong mag-alala, huwag na kayong matakot, at lalo na, huwag kayong mga konsyensya. Ay, bakit makonsyensya? Kasi kung babalikan po natin, di ba, yung mga alagad ng Panginoon, nung si Jesus ay ipinako sa krus at namatay, abay, nagtago. Tawag ko nga sa kanila, sila yung unang mga TNT, tago ng tago, kaya nagtago sa kwarto. Baka sila kasi sumunod. Eh sabi, di ba, walang iwanan, sila unang nang iwan. Pero alam nyo, nung nagpakita ang Panginoon sa kanila, pinakalman ng Panginoon ang kanilang kinakabahan, nakukonsyensya, ninenervyos na pakiramdam. Dala ng kanyang banal na awa, sinasabi sa kanila, huwag na kayong mag-alala, pinatatawad ko na kayo. Huwag nyo nang isipin na ako'y inyong iniwan. Mahal ko pa rin kayo. Maging sino man kayo. Parang kanta, di ba? Maging sino ka man. Pero alam nyo, merong isang magandang bahagi sa ating ebanghelyo na lalong pinatunayan ang matinding habag ni Jesus. Wala doon si Tomas. Kaya nga nung nawala uli ang Panginoon at si Tomas ay bumalik, kwento ay sinabi ng mga alagad na nakita nila ang Panginoon, di naniwala si Tomas. Sabi niya, hanggat hindi ko nakahawakan ng mga sugat ng Panginoon na isusuot yung aking mga daliri sa butas ng kanyang mga kamay, mga paa, hindi ako maniniwala. Eh ayun, nung sinabi na ni Tomas yun, ayun, nagpakita uli ang Panginoon. Napahiya si Tomas. Sabi ng Panginoon sa kanya, o sige, yung gusto mo, gawin mo na. Hawakan mo ako. Ipasok mo yung mga daliri mo dito sa aking mga kamay.
na nasugatan, dala ng mga pako sa krus. Buong pakumbabang binulalas lang ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. At sinabi nga ng Panginoon, abay, mapalad ka dahil ako'y iyong nakita, nahawakan. Mas mapalad ang hindi nakakikita pero naniniwala, pero nananalig sa akin. Tignan mo nga naman ang Panginoon. Siguro, dahil alam nga niya yung komento ni Tomas, pwede na niyang kantsawan. Akala ko ba hindi ka maniniwala? Pero hindi. Nandun pa rin ang kanyang awa, ang pagpapatawad. Nandun pa rin ang kanyang pag-ibig. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, walang hanggan ang awa ni Jesus. Tandaan po natin yan. Marami na tayong nagawang kasalanan sa Kanya, pero nandyan pa rin siya. Hindi binibilang, hindi iniisip yung ating mga kakulangan, yung ating mga karupakan, bagkos ang mahalaga ay akapin tayo, mahalin tayo, at sinasabi niya, manalig ka, magtiwala ka sa akin.